Balita naman po sa mga lalawigan mga kapatid, tinutulan ng ilang senador ang panukalang ipagpaliban ng isa pang taon ng parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region o BARM o in Muslim Mindanao o BARM. Mismong si Senate President Cheese Escudero ang naghain ng panukala. Ang tingin ng Senate President, dapat munang pag-aralan ng eleksyon lalo't hindi isinama ng Korte Suprema ang sulu sa BARM. Pero tutol dyan sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at si Senadora Amy Marcos. Ayon kay Senator Marcos, napapanahon ng mapakinggan din ang boses ng mga kapatid nating Muslim at hayaan silang bumoto ng kanilang mga gustong kandidato. Una nang tinutulan ng Commission on Elections ang pagpapaliban sa eleksyon. Mas mapapagastos daw ang pamahalaan kung hindi isasabay ang botohan sa BARM sa 2025 midterm elections. Dinukot naman ng isang lalaki ang sanggol na anak ng kanyang dating nobya sa Bukidnon. Kasabwat ng kanyang pinsan, tinangay ng suspect ang 8 buwang gulang na sanggol mula sa pangangalaga ng kanyang lola saka mabilis ay sinakay sa motorsiklo. Agad namang naharang ng mga responding tanod ang motor. Pero sumemplang at nahulog ang pinsan ng suspect na may bit-bit na sanggol. Hindi naman nagalusan ng bata at sumuko ring kalaunan ang dumukot na suspect. Ayon po sa suspect, na-miss lamang daw niya ang bata kaya ito kinidnap. Ganon? 1 buwan daw niyang hindi nakasama ang sanggol matapos silang maghiwalay ng ina ng bata. Nahaharap naman ang suspect sa kasong kidnapping. Sa iba pang mga balita, 18 estudyante ang natrap sa isang elevator ng Cebu Technological University sa Cebu City. Nanggaling daw sa ikalimang palapag ang mga estudyante pero pagbaba sa first floor, hindi na umandar at hindi rin nagbukas ang elevator. Puwersahan itong binuksan ng mga sumaklolong tauhan ng Bureau of Fire Protection. Lumalabas na nagkaaberyang elevator dahil overloaded daw ito. Wala namang nasugatan na estudyante sa insidente.